Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1781. Agad na sinabi ni Sky, tingnan mo yan. Tingnan mo, mas naiintindihan ng mga mataba ang mga bagay-bagay kaysa sa inyo. Pero na, nagdilim na ang langit at mabuti pang bumalik na tayo sa pagsasanay. Baka magkaaway talaga tayo 2 araw pagkatapos nito. Mapait na ngumiti si Angus at sinabing, baka mag-away tayo, ha? Haha, kung tutuusin ang ugali ng First Fortress Master, maliit lang ang tsansa na maglalaban tayo, at hindi nagtagal, darating na ang mga tao mula sa Pavilion Below Cloud. Sa oras na iyon, magiging negosasyon na lang ng magkabilang partido. Henrik also said, tama. At top of that, we can't break through within a couple of days, so walang kwenta ang training. Samantala, dumating ang isang lalaki sa harap ng unang guro ng kuta. Tiningnan ng First Fortress Master ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan at dahan-dahang sinabi, paano ito? Ano ang sitwasyon sa kagubatan? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay magalang na kumilos gamit ang kanyang mga kamay at sinabing, nagsimula na silang mag-away. Dumating ang mga tao mula sa Bloodshed Clan sa umaga at nagpadala sila ng malaking grupo ng mga disipulo sa lugar, ngunit hindi ako sigurado kung ano ang nangyayari sa kagubatan ngayon. Anuman, ito ay tila naganap ang mga labanan sa lahat ng dako, at ang mga ingay na iyon ay hindi nagtagal ay nagsimula na silang pumasok, galing sa pakikipaglaban. Ang ekspresyon ng unang Fortress Master ay tila hindi kasiya siya sa ulat. Buntong hininga, talagang binaygo ako ng mga taong ito. Kung higit pa sa kanila ang nakalusot sa pinakamataas na antas ng Diyos, magdudulot sila ng higit na pinsala sa mga disipulo ng Bloodshed Clan, at lubos tayong makikinabang dyan. Nakangiting sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, haha. First Fortress Master, hindi na kailangang mag-alala. Ang mga taong iyon ay walang mataas na husay sa pakikipaglaban, ngunit marami sa mga disipulo ng Bloodshed Clan ay nasa antas ng tunay na Diyos o antas ng demigod. Higit pa rito, isang malaking bilang ng mga tao ang pumasok sa lugar na ito. Bagamat ang Bloodshed Clan ay dapat na ipahayag na sila ay may 300 tao, hanggang sa 400 mga tao ang kanilang pinasok na lugar, hanggang 400 tao, kahit na nag-away sila sa isa't isa at napatay ng mga halimaw na hayop, tama ba? Gayunpaman, huminto dito ang nasa katanghaliang gulang na lalaki bago siya nakasimangot, First Fortress Master. Gayunpaman, nararamdaman ko na hindi na tayo makapaghintay na masyadong matagal bago tayo kumilos. Bagamat nakikinabang tayo sa paggawa nito, may mga kakulangan dito. Naisip ko rin ito kagabi, at ito ang aking naisip. Paano iyon posible? Ano ang masama sa atin kung gumawa tayo ng isang bagay sa ibang pagkakataon? Sa aking palagay, mapapakinabangan tayo nito kahit ano pa man ito. Makakapag-ulat tayo sa Pavilion Below Cloud, at hihina ang Bloodshed Clan. Ano ang masama doon? Kumunat ang noo ni Austin, halatang hindi naiintindihan ang takbo ng pag-iisip ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Noon lang sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, pag-isipan mo ito. Ang mga taong ito ay dapat na pumasok sa kagubatan mga 1 buwan na ang nakakaraan, hindi. Kung ganoon nga, tiyak na nakakuha sila ng maraming masiglang damo mula sa lugar. Bagamat nagamit na nila ang ilang mga bagay na ito, magkakaroon pa rin sila ng kasanayan sa militar, masiglang damo, o martial art technique na nakuha nila. Gaano karaming material ang martial arts na nakuha nila? Habang nakikinig si Austin sa sinabi ng lalaki, naunawaan niya ang kahulugan sa likod ng usapan bago nagpatuloy sa pagsasalita ang lalaki. Pagkatapos ay sinabi ni Austin, ang kanyang ekspresyon ay madilim, naiintindihan ko kung ano ang sinusubukan mong sabihin. Ang mga martial enhancement material na iyon ay pag-aari ng mga miyembro ng Bloodshed Clans pagkatapos na ang mga tagalabas ay patayin ng kanilang mga disipulo, at hindi nila ito ibibigay sa atin. Kabanata 1782. Ang sinabi ng lalaking nasa harapan niya ay naging sanhi ng kaba sa puso ni Austin. Totoong maraming martial enhancement material sa lugar na iyon, at kapag nakuha na ito ng Bloodshed Clan disciples, hindi na nila ito maibabalik. Gayunpaman, pinag-isipan niya ito at sinabing, hindi na kailangang mag-alala. Sigurado akong marami sa mga disipulo mula sa Bloodshed Clan ang mamamatay, at ang mga ari-arian ng mga disipulo ay mapupunta sa mga kamay ng mga taong pumasok sa sagradong bakuran.
Higit pa rito, ayos lang kung ito ay maaaring pumatay ng napakaraming mga disipulo ng Bloodshed Clan na makikinabang mula sa mga iyon. Tumango rin ang nasa harap niya na nasa katanghaliang gulang pagkatapos niyang marinig ito at sinabing, tama ang sinabi mo. Ilang araw maghihintay tayo, kahit 2 o 3 araw pa lang siguro. Kung tutuusin, kung masyadong maaga tayong pumasok, natatakot ako na baka malate din ang mga taga-Pavilion Below Cloud. Kung ang mga taga-Pavilion Below Cloud ay dumating ng huli kaysa doon, malaking kawalan tayo kung lalaban tayo ng mahabang panahon. Pinag-isipan ito ni Austin bago niya tuluyang sinabi, dapat ipagpatuloy ninyo ang pagmamasid sa mga nangyayari sa kagubatan. Iulat sa akin kaagad kapag may anumang balita, naiintindihan mo ba? Huwag kang mag-alala, First Fortress Master. Talagang magre-report kami sa iyo sa oras. Magalang na iminuwestre ng medyo may edad na lalaki ang kanyang mga kamay at mabilis na umalis. Sa sandaling ito, maraming bonfire ang nasusunog sa labas ng kagubatan. Ang mga elder at sect master ng Bloodshed Clan na nagbabantay sa labas ng kagubatan ay nagpista ng masarap na barbecue ng mga halimaw na hayop habang umiinom ng masarap na alak. Halatang nag-e-enjoy sila. Lumipas ang araw, ganoon na lang, at sigurado akong marami na silang gantimpala. Haha, ang mga taong iyon ay kakapasok lang sa lugar na ito kamakailan, at wala masyadong mga nasa ultimate god level. Ito ay maaaring ituring na isang karanasan para sa ating mga disipulo, at tayo, higit sa lahat, ay makakakuha ng kahangahangang halaga ng mahahalagang bagay. Ang unang elder ng Bloodshed Clan ay humigop ng malaking alak at tumawa ng malakas. Haha, tama ang unang elder. Ang highlight ng araw na ito ay gumawa kami ng ganoong kalaking kaguluhan, at napakarami sa amin ang nagbabantay sa labas ng kagubatan. Tiyak na may narinig ang Nine Army, ngunit nagtatago sila sa kanilang mga kuta na parang mga pagong. Walang sino man sa kanila ang nangahas na lumapit. Haha, ang pangalawang elder ng Bloodshed Clan ay sumingit ng isang subo ng halimaw na karne ng hayop na nasa kanyang mga kamay, ang ekspresyon ay mapagmataas at mapagmataas. Sumagot ang ikatlong elder, haha. Nangangahulugan ito na naiintindihan ng mga tao ng Nine Army ang kanilang mga sarili. Kung tutuusin, ang kanilang First Fortress Master ay walang kalaban-laban sa ating Sect Master. Paano nila tayo lalabanan kung wala silang kasing daming tao sa Ultimate God level na gaya natin? Noon, hindi ba palagi nilang nilalamon ang insulto kapag may ilang maliliit na alitan ang nangyari sa pagitan natin? Ang Sect Master ng Bloodshed Clan, si Edward, ay may ngiti sa kanyang mukha nang magsalita siya sa seryosong paraan, you guys shouldn't look down on the Nine Army. We are much stronger than them, but no more than that. Possible na hindi sila humarap sa atin dahil hindi nila alam ang ginagawa natin sa mga tao sa kagubatan, sa tingin mo ba? Tumango ang ikaapat na elder at sinabing, tama ang sinabi ng Sect Master, malamang hindi pa nila nalaman kung ano ang nangyayari dito. Kung tutuusin, ang mga tao ng Nine Army ay hindi palaging pumupunta at naghahanap ng mga mahahalagang bagay dito. Maaaring naghanap na sila ng mga mahahalagang bagay at naging abala sila sa pagsasanay kamakailan, kaya wala silang ideya kung ano ang nangyayari sa kagubatan. Imposible yon. Sa sobrang kaguluhan, siguradong malalaman nila ang nangyari kinabukasan, kahit hindi nila namalayan noong unang araw. Medyo malayo kami, pero maganda ang panahon ngayon. At ang langit ay maaliwalas. Sigurado akong matutuklasan ng kanilang mga tao na may mali dito kapag tumayo sila sa ibabaw ng matataas na pader ng kanilang kuta, di ba? Siguradong may nakita sila. Umiling ang unang elder at sinabi, sa tingin ko ang Nine Army ay hindi nang ahas na lumabas dahil natatakot sila sa atin o nagpapanggap sila na wala silang nakita, dahil ang paglalaro ng walang kaalam-alam na baraha ay makakapagligtas sa kanila ng abala. Kabanata 1783. Bigla na lang, ilang miyembro ng sekta ang tumakbo palabas ng kagubatan, hinahanap ang sect master at mga elder pagkatapos nito. Ang pangalawang elder ay ngumiti ng walang pakialam at casual na nagtanong sa mga disipulo, ano ang nangyari? Lumabas ba kayo para magpahinga? Maaaring sila ay pagod dahil sa pagpatay sa mga outlander mula sa abandonadong mundo sa buong araw, na nagpapahinga pagkatapos ng lahat ng iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang isa sa mga disipulo, isang matandang lalaki sa pang-apat na baitang Ultimate God level, ay nahirapang huminga bago sumagot, hindi, Sect Master at Elders. May report ako. Napansin naming may nangyari, kaya tumakbo kami palabas. At ano iyon? Kumunat ang noo ng unang elder, na iniwas ang tingin sa mga disipulo. Noon lang sinabi ng matanda, kami. Natuklasan namin na marami sa aming mga tao ang namatay matapos labanan ang mga ito.
Lampas sa aming inaasahan na makakita ng 3 disipulo sa 3rd grade Ultimate God level na patay sa isa sa aming mga lugar ng labanan. Mayroon ding ilang mga disipulo sa 1st at 2nd grade Ultimate God level na namatay. Ilang daan-daang iba pa naming mga disipulo ang namatay, ngunit ang mga nasa labas ng bansa ay wala ring namatay, ngunit sa iba't ibang bansa ay wala ring namatay, sa kanilang mga tumigil na alagad ay nasa pinakamataas na antas ng Diyos. Ano? Takot na takot si Edward at ang iba nang marinig nila ito. Batay sa kanilang pagtatantya, walang bangungot na halimaw sa kagubatan na ito ang makakapatay ng isang alagad ng Bloodshed Clan sa 3rd grade Ultimate God level. Imposible pa nga na ang mga mula sa abandonadong mundo na pumasok sa kagubatan ay may ganoong kakayahan. Logically, ang isang alagad na may ganoong husay sa pakikipaglaban ay dapat magawa ang anumang gusto nila sa loob ng gubat na ito. Gayunpaman, 3 alagad na may ganoong husay sa pakikipaglaban ang namatay, at ito lang ang nakita ng kanilang mga alagad. Wala pa rin silang ideya kung ano ang nangyari sa ibang fighting grounds. Mga sumpa, bakit ganito ang mangyayari? Tila malungkot ang ekspresyon ng ika-4 na matanda habang pinagbabato niya ang kanyang mga kamao. Pagkatapos ng lahat, ang mga disipulo sa pinakamataas na antas ng Diyos ay maaaring ituring na mga master at mahalagang haligi sa kanilang sekta. Ang bilang ng mga tao sa pinakamataas na antas ng Diyos ay isang mahalagang kadahilanan kung gaano kalakas ang isang sekta. Nagpatuloy ang matandang lalaki sa 4th grade Ultimate God level, Pavilion Master, kung tama ang ating mga pagtatantya, tiyak na lihim silang tinutulungan ng mga tao mula sa 9 Army na patayin ang ating mga tao. Paano pa kaya ang ganitong master sa hanay ng kalaban? Agad na nagdilim ang ekspresyon ng mukha ng unang elder habang nagsasalita, mukhang ang siyam na hukbo ay nakasuot ng harapan na parang walang ginagawa, ngunit mayroon na sila sa simula. Palihim silang nagpadala ng mga tao sa kagubatan upang tulungan ang mga taong ito. Ang mga taong ito mula sa siyam na hukbo ay tunay na tuso at makalkala. Bahagyang kumunat ang gilid ng bibig ni Edward bago siya umungol, F***. Tuso talaga ang mga tao ng 9 Army. Nagkukunwari sila na parang walang nangyayari sa ibabaw pero palihim na nagpapadala ng mga tao para tulungan ang mga nanghihimasok. How utterly taksil. Kabanata 1784. Tumingin ang unang elder kay Edward grimly. Pavilion Master, ano ang dapat nating gawin ngayon? Wala kaming ideya kung gaano karaming tao ang pinadala ng 9 Army at kung ano ang kanilang husay sa pakikipaglaban. Mukhang maaari rin nating ipadala sa kagubatan ng ating mga disipulo na nasa 5th, 7th, at 8th grade Ultimate God level. Pinag-isipan ito ni Edward bago niya sinabing, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko ang lalaking iyon, ang kakaibang karakter ni Austin Drago. Hindi siya magpapadala ng maraming makapangyarihang master sa kagubatan, ang pinakamaraming gagawin niya ay magpadala ng ilan sa 5th o 6th grade Ultimate God level sa loob para tulungan ang mga taong iyon. Magpapakamatay siya kung maglalakas loob siyang labanan tayo. Tumango ang pangalawang elder at sinabing sumang-ayon, tama ang sinabi ng sect master. Kung nagpadala sila ng mga masters dito, pinangunahan sana nila ang mga taong ito na labanan tayo. Dapat ay nagpadala sila ng ilang tao na may middle range fighting prowess at tinulungan ang iba sa pagpatay sa ilan sa ating mga tao, iyon lang. Kung ganoon, maaari nilang ituring ang kanilang sarili bilang pagtulong sa mga taong ito. Noon, wala silang nagawa sa alyansa, kung hindi nila nagawang ipaliwanag ang mga bagay na iyon, hindi nila maipaliwanag ang sarili nila at sisisihin sila ng mataas na management. Nang marinig iyon, buong kumpiyansa na sinabi ni Edward, kung ganoon nga, sa palagay ko ay hindi sila nagpapadala ng mga tao sa antas ng pangwakas na Diyos ng ika-8 baitang. Higit pa rito, malamang na nagpadala sila ng halos 100 tao para lihim na tulungan ang mga nanghihimasok na ito. Sa huli, sasabihin nila na pumasok sila sa kagubatan upang maghanap ng mga mahahalagang bagay at pinatay lamang ang ating mga tao dahil sa dami ng mga alitan. Pavilion Master, ano ang dapat nating gawin? Tanong agad ng unang elder. Nag-isip si Edward bago siya tumingin sa 4th elder at sinabing, 4th elder, I think we need to ask you to take a trip papasok ka sa kagubatan bukas ng umaga. Bukod pa riyan, hihilingin ko sa ilang mga disipulo sa 6th o 7th grade Ultimate God level na sumama din sa pangangaso sa pagpatay sa mga nanghihimasok. Kung may makasalubong kang sino man mula sa 9 Army, patayin mo na lang sila. Haha, sige. Nakapasok na ako sa 9th grade Ultimate God level 1 o 2 taon na ang nakararaan at nangangati na ang mga kamay ko para kumilos, matagal na rin akong wala. Napangiti ang ika-4 na matanda na tila naghihintay ng kanyang oras. Haha. Pang-4 na elder, pumasok ka at subukan mo muna.
Kung may dumating, tawagan mo lang ako, at papasok ako sa kagubatan at tutulungan kita. Haha, nagsimulang tumawa ng malakas ang ikatlong elder, halatang nakikipagbiruan sa ikaapat na elder. Inilibot ng ikaapat na elder ang kanyang mga mata sa third elder at sinabing, kailangan ko ba ang tulong mo? Hindi ba ako mapapahiya kung ganoon? Pareho tayong nasa 9th grade Ultimate God level, at kakailanganin ko lang ang tulong mo kung ang First Fortress Master ng 9 Army ay nasa kagubatan. Hindi ako natatakot sa iba pang Fortress Masters at iba pang miyembro ng 9 Armies. Tama iyan, Third Elder. Huwag mong maliitin ang Fourth Elder, 1 taon o 2 taon lang ang nakalipas. Siya ay may malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban, at kahit ako ay maaaring hindi niya kalaban. Nakangiting sabi ng unang Elder. Sa sandaling ito, napatay ni Jack at ng iba pa ang napakaraming mga disipulo ng Bloodshed Clan. Iniligtas nila ang marami sa kanila at hiniling na maglakbay patungo sa direksyon na kanilang napagkasundoan. Nang sumapit ang gabi, nagtago sila sa loob ng isang medyo desyerto na kuweba na nagtalaga ng isang magbabantay habang ang iba ay patuloy na nagsasanay upang patatagin ang kanilang kahusayan sa pakikipaglaban. Kabanata 1785. Si Jack, syempre, ay hindi nagsanay. Pinili sa halip na linangin ang pangatlong grado ng mga intermediate na table task sa gabi habang inilalabas niya ang mga sangkap at peel furnace. Dahil napakahalaga ng rate ng tagumpay, hindi naisip ni Jack na makaranas ng iba pang mga third grade intermediate na table task. Nililinang niya ang tableta na matagumpay niyang nilinang dati. Ang kanilang grupo ng mga tao ay nangangailangan ng kabuoang 7 table task, kabilang si Melody. Ito ay isang mabigat na presyon para kay Jack. Sunod-sunod na nilinang ni Jack ang 8 hanay ng mga sangkap sa buong gabi, at nagtagumpay siya ng 3 beses, na nagresulta sa 3 pangatlong gradong intermediate na table task. Kailangang maunawaan na ang naturang rate ng tagumpay ay itinuturing na kahanga-hanga. Huff! Nang sumikat na ang araw, tumayo si Jack at huminga ng malalim. Mukhang mas bihasa ako sa round of cultivation na ito kaysa sa huling pagkakataon. Maglilinang ako ng 4 pang table task ngayong gabi, at magkakaroon tayo ng tig-iisang tableta. Tiyak na tataas ng husto ang ating lakas sa pakikipaglaban kung magsisikap tayong makalusot ng magkasama. Haha, ibig sabihin, madali nating tapusin ang mga taong iyon. Natawa si Alejandro at sinabing, sa mga disciples ng Bloodshed Clan na pinatay natin kahapon, ang may pinakamataas na husay sa pakikipaglaban ay parang nasa 4th grade Ultimate God level, no? Wala kaming nakitang tao sa 5th o 6th grade Ultimate God level. Mukhang ang mga mula sa Bloodshed Clan ay hindi nagpadala ng maraming master rank na disipulo sa kagubatan. Dahil doon, mapait na ngumiti si Jack. Iyon ay kahapon, at nangyari ito dahil minamaliit nila tayo. Ngayon, ang mga disipulo sa 5th o ika-6 na baitang Ultimate God level ay maaaring dumating na malamang. Maaari pa nga tayong makatagpo ng mga disipulo sa 7th grade Ultimate God level, bagaman naniniwala ako na hindi sila magpapadala ng masyadong maraming mga alagad na may ganoong husay sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng lahat, tiyak na iniisip nila na ang kanilang pangunahing mga tao, at sila ay maaaring mag-isip na sila ang kanilang pangunahing mga tao, at sila ay gagawa, malaking eksena kapag humahawak sa mga katulad namin. Noon ay nagsalita si Kenneth na nakakunot ang noo sa mukha, Young Master Jack, hindi mo ba sinabi kahapon na maghahinala sila na ang 9 Army ay lihim na nagpadala ng mga tao dito upang tulungan tayo pagkatapos makita ang mga bangkay ng mga disipulo sa 3rd grade Ultimate God level? Hindi pa ba sila magpapadala ng mas maraming disipulo sa 7th o 8th grade na Ultimate God? Hindi nagdalawang isip si Jack at nakangiting sumagot, hindi sila magpapadala ng masyadong marami dahil iisipin nila na ang 9 Army ay hindi magpapadala ng masyadong maraming tao, kahit na nagpadala sila ng mga tao upang tumulong sa amin. Bakit hindi lahat ng mga tao mula sa 9 Armies ay kumilos ng sama-sama, dahil ito ay isang karagdagang hakbang upang magpadala ng maraming mga masters? Arg! Kasumpa-sumpa rin ang grupong ito ng 9 Armies. Wala kaming nakita sa kanila buong araw kahapon. Sinabi pa ni First Mistress Cabello na nangako ang mga kabataang iyon ng 9 Armies na ipapaalam nila sa mga miyembro ng 9 Army at hilingin sa kanila na pumunta at tulungan kami. Tinatanong ko ngayon kung sila ay mga miyembro ng Anti-Alliance Guard sa halip. Nakaramdam si Kenneth ng galit sa loob niya habang iniisip niya kung paano naging tahimik ang mga tao ng 9 Army. Wala na tayong magagawa. Ang gusto nila ngayon ay panoorin ang mga apoy na naglalagablab mula sa kabilang ilog. Ang tanging pagpipilian natin ngayon ay itaas ang ating husay sa pakikipaglaban, at sa ganoong paraan tayo mabubuhay. Hindi natin maiisip kung paano umasa sa iba. Tiyak nakikilos sila, ngunit hindi sa ngayon.
Tusong matandang fox ang mga iyon. Walang magawang ngumiti si Jack at lumipad sa langit. Nakinig siya sa mga ingay ng labanan sa malapit at sinabing may ngiti sa kanyang mukha, hindi masama. Parang mas kaunting labanan ang nangyayari ngayon kumpara sa kahapon. Kung wala ang mga ingay ng labanan, hindi magiging madali para sa mga taong iyon mula sa Bloodshed Clan na mahanap tayo. Gayunpaman, marami sa ating mga tao na pumasok sa lugar na ito ay tiyak na namatay kahapon. Kabanata 1786, F*6, maraming tao dito at may butas doon. Haha, mukhang nagtago sa kuweba ang mga taong ito kagabi. Sa hindi inaasahan, halos 100 ng mga alagad ng Bloodshed Clan ang nakatuklas kay Jack at sa iba pa sa sandaling ito. Agad silang lumipad na may ngiti sa kanilang mga labi. Sok! Not bad. Nadiskubre namin silang 7 at talagang may magandang babae sa kanila. Kahit nikotikip ang mukha niya, sigurado akong magandang babae siya. Sabi din ng isa pang alagad ng Bloodshed Clan na may ngiti sa kanyang mukha. Haha, junior brother, tingnan mo. Hindi mo mapigilan ang sarili mo sa tuwing makakakita ka ng magandang babae. Kung magpapatuloy ito, baka mamatay ka sa kamay ng isang babae sa hinaharap. Ang isa sa mga matatandang lalaki ay nagsimulang tumawa ng malakas. Tumingin si Jack sa mga taong ito at isang matamis na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Ang may pinakamataas na husay sa pakikipaglaban ay nasa pangatlong baitang Ultimate God level at marami sa iba ay nasa tunay na antas ng Diyos. Sok! Napakakaunti sa inyo dahil 5 lang ang nasa pinakamataas na antas ng Diyos. Mas mabuti kung mas marami kayo. Hindi mapigilan ang pagkibot ng mga sulok ng bibig ng matanda nang marinig ito. Isa siya sa kanila na nasa ikatlong baitang Ultimate God level. Humakbang siya pasulong at galit na pinandilatan si Jack. Young man, not bad. Unexpectedly, you can assess our fighting prowess from farly when the fluctuation of power on our body is not so strong. Haha, what do you mean na tayong dalawa lang ang nasa 3rd grade Ultimate God level? I think I alone will be enough to kill you people. Pagkatapos magsalita, hindi na nag-aksaya pa ng oras ang matanda sa pakikipag-usap. Hinigpitin niya ang kanyang kamao at lumabas si Chi. Dahan-dahan ding tumaas ang napakaraming kahangahangang paraan. Nang tuluyang natakpan ang kanyang mga kamao sa Chi, ang matanda ay sumugod kay Jackie sa isang iglap at direktang sumuntok sa kanya. Ikaw! Isang bakas ng pang-aalipusta ang lumitaw sa mga mata ni Jack nang harapin niya ang pag-atake ng kabilang partido. Napatay niya ang napakaraming tao sa pangatlong baitang Ultimate God level kahapon, at kailangan niyang aminin na ang mga disipulo ng Bloodshed Clan sa pangatlong baitang Ultimate God level ay talagang may mataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay maihahambing sa mga nasa pang-4 na baitang Ultimate God level. Gayunpaman, ang matandang ito na nauna sa kanya ay halatang hindi ganoong master. Sa hitsura ng kanyang bilis, siya ay dapat na isang bahagyang mahinang tagapagsanay sa mga nasa ikatlong baitang Ultimate God level fighter. Mula sa hitsura ng Chi na tinatakpan ng kanyang mga kamao, ito ay pabago-bago sa pagitan ng malakas o mahina. Maliwanag na wala siyang malakas na kontrol sa kanyang kapangyarihan. Kaya naman, napagpasyahan ni Jack na ang matandang ito ay nakalusot ilang araw na ang nakararaan patungo sa pangatlong baitang Ultimate God level at hindi pa rin nakakapag-stabilize sa kanyang kasalukuyang antas. Boom! Nang kaharap ang matanda, hindi man lang ginamit ni Jack ang kanyang Chi at diretsyong nakipagkamao sa kabilang partido. Paano ito mangyayari? Hindi man lang ginamit ng binatang ito ang kanyang Chi. Ang isang alagad ng Bloodshed Clan na nasa 1st grade Ultimate God level ay nagulat na nanlaki ang kanyang mga mata nang makita kung paano hindi ginamit ni Jack ang kanyang Chi. Nagulat sila, talagang suicidal ang lalaking ito. Haha, ang isa pang babaeng disipulo ay tumawa ng hindi maganda. Boom! Gayunpaman, kasunod ng isang kakilakilabot na umuusbong na ingay, ang matanda ay pinalipad pabalik habang siya ay nagsusuka ng isang subo ng dugo. Bang! 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 Ilang puno sa hindi kalayuan sa likod ng matanda ang tuloy-tuloy na nabali matapos nakatukin ng matanda ang mga iyon gamit ang kanyang katawan. Sa wakas, tumigil ang matanda. Napahiga siya sa lupa at samuka ng panibagong subo ng dugo bago siya tuluyang tumigil sa paggalaw. Hindi na siya humihinga. Oh my God, how is this possible? Napatay niya ang senior brother sa isang suntok at hindi man lang ginamit ang kanyang Chi. Kabanata 1787. Nagulat ang babaeng alagad na tumingin kay Jack na halos malaglag ang panga niya sa lupa matapos niyang makita ang tagpong ito. Hindi siya makapaniwala sa nangyari sa kanyang mga mata. Tumakbo. Ang galing ng lalaking iyon sa pakikipaglaban ay maihahambing sa isang pang-5 o ika-6 na baitang Ultimate God level fighter. The*Man 8,
Bakit may isang taong may ganoong kataasan sa pakikipaglaban sa gubat na ito? Ang isa pang lalaki sa pangatlong baitang Ultimate God level ay agad na sumigaw sa gulat at tumalikod upang makatakas. Gayunpaman, mabilis na lumipat si Jack patungo sa kanya na ang kanyang anino na lang ang naiwan sa lugar kung saan siya orihinal. Lumapit si Jack sa harapan ng lalaking iyon at diretsahang inatake ito. Whoosh whoosh whoosh. Kasabay nito, nagsimula na ring mag-charge forward si Nash at ang iba pa. Sunod-sunod silang sumugod. Ang 12 ng mga disipulong iyon ay hindi nila kalaban at ganap na napatay sa loob ng ilang segundo. Medyo malayo ang nilakbay namin sa kagubatan kagabi bago kami nagtago para magsanay. Sa hindi inaasahan, ang mga taong ito ay nakarating na sa kagubatan. Sabi ni Jack habang sinusuri ang mga martial ring ng kabilang partido pagkatapos niyang patayin ang mga taong iyon. Oo, kaya, ang mga taong ito ay malamang na hindi malinaw tungkol sa sitwasyon sa kagubatan na ito. Tumango si Nash. Matapos iligpit ang mga bagay na kanilang nakuha, ipinagpatuloy ni Jack at ng iba pa ang kanilang paglalakbay. Hindi nagtagal ay naglakbay sila patungo sa isa pang lugar kung saan maririnig ang mga ingay. Hindi nagtagal pagkaalis ni Jack at ng iba pa, 20 pang disipulo ng Bloodshed Clan ang muling lumitaw sa eksenang kakaalis lang nila. Paano ito nangyari? 2 tao sa pangatlong baitang Ultimate God level ang namatay. Isang babae sa 5th grade Ultimate God level ang may madilim na ekspresyon sa mukha habang nakatingin sa mga katawan sa lupa. Nakilala niya ang isa sa mga lalaki sa pangatlong baitang Ultimate God level habang magkasama silang nagmisyon dati. Hindi niya inaasahan na mamamatay siya sa kagubatan na ito. Senior sister, mukhang palihim na nagpadala ng mga tao ang mga tao ng 9 Army para tulungan sila. Kung hindi, imposibleng mapatay nila ang 12 ng taong ito. Naisip ito ng isa sa mga lalaki at naglakad pasulong para kausapin ang babaeng nakasuot ng pulang damit. Oo, kung ganoon nga, kailangang mag-ingat ang lahat. Sa pagkakataong ito, ang kalaban natin ay hindi lang iyong mga taong pumasok mula sa abandonadong mundo, ang mga miyembro ng 9 Army ay nakapasok na rin sa kagubatan. Tumango ang babaeng alagad at hindi nagtagal ay ikinawin niya ang kanyang kamay bilang senadoryas na sabay-sabay na umalis ang kanyang mga tao. Jack, hindi na natin kailangang iligtas ang grupong ito ng mga tao. Nang muling dumating si Jack at ang iba pa malapit sa kinaroroonan ng mga ingay ng away, isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Nash pagkatapos niyang tingnan. Napakaraming tao ang nasa harapan nila at may hindi bababa sa 7,000 hanggang 8,000 katao. Ang 7,000 hanggang 8,000 katao na ito ay hinahabol ng higit sa 100 mga alagad ng Bloodshed Clan. Haha, maaari na lang nating baliwalain ang mga taong ito mula sa Hall of Divine Royal. Ang Hall of Divine Royal na ito ay may napakaraming bilang ng mga tao at ang mga pamilya o puwersa mula sa dagat ay karaniwang nakikinig sa kanila. Sa kasamaang palad, sila ay nakatadhana na hindi makakuha ng anumang mga benepisyo sa pamamagitan ng pagsunod sa atin sa lugar. Sa halip, lahat sila ay mamamatay dito. Walang emosyon si Jack habang sunod-sunod na pinapatay ang mga miyembro ng Hall of Divine Royal. Gamit ang kanyang kamay, inakay niya ang kanyang mga tao patungo sa ibang direksyon kung saan nanggagaling ang mga ingay ng labanan. Ito ay mahusay. Ito ay Randall, Shelby, at ang iba pa. Natuwa si Jack nang tingnan niya mula sa malayo dahil ito ay mga taong mula sa pamilya Tudor. Hindi sila nakatagpo ng sino mang miyembro ng pamilya Tudor nitong ilang araw at nag-aalala si Jack na halos lahat sa kanila ay namatay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala nila ang humigit kumulang 3,000 miyembro ng Tudor family na hinahabol ng mga miyembro ng Bloodshed Clan. Ang pamilya Tudor ay palaging may magandang relasyon sa pamilyang puti at nagsalita sa ngalan nila. Itinuring pa ni Randall si Jack bilang kanyang kuya. Hindi akalain ni Jack na sa wakas ay makakabangga nila ang mga taong ito dito. Kabanata 1788. Ang kasalukuyang Randall ay aktwal na nakapasok sa pinakamataas na yugto ng tunay na antas ng Diyos, at siya ay isang hakbang na lamang mula sa unang baitang ultimate na antas ng Diyos. Naalala ni Jack na noong una siyang pumasok sa lugar, si Randall ay nasa huling yugto lamang ng tunay na antas ng Diyos, at hindi nagtagal ay nakapasok siya sa pinakamataas na yugto ng tunay na antas ng Diyos. Gayunpaman, ang labis na ikinagulat ni Jack ay ang pinuno ng pamilya Tudor, gayon din ang ilan pang matatanda, ay nasa tuktok pa rin ng tunay na antas ng Diyos, wala pa sa kanila ang nakalusot sa Ultimate God Realm. Sa kabutihang palad, ang mga taong humahabol sa kanila ay hindi mataas ang husay sa pakikipaglaban, mas kaunti ang mga tao nila at sa kanila, 2 lang ang first grade Ultimate God level fighters. Kaya naman, si Randall at ang kanyang mga tao ay nakapagpigil ng ilang sandali. Damn it! Kung magpapatuloy ito, malalagay tayo sa malaking problema.
Iyong dalawang first grade Ultimate God level fighters, hindi tayo mananalo laban sa kanila. Nagagawa lang nating patayin ang ilan sa mga totoong God at demigod level fighters. Ang isa sa mga matatanda, pagkatapos maglabas ng isa pang martial technique, ay lumingon at tumingin kay Shelby, ang kanyang mukha ay seryoso. Master Tudor, dapat tayong maghiwalay at tumakas. 200 hanggang 300 tao pa ang nawala sa atin sa napakaikling panahon. Kung magpapatuloy ito, tuluyan na tayong matatanggal ng mga ito. Nawalan din sila ng 12 ng mga lalaki, at halos 300 lalaki na lang ang natitira. Galit na galit ako, napakarami nilang pinatay sa atin. Dapat ba tayong manatili at labanan sila hanggang mamatay? Naikuyom ni Randall ang kanyang mga kamao ng mahigpit, nagningning ang galit sa kanyang namumula ng mga mata. Parang naputol ang puso niya nang makita niya ang kapwa niya Tudor na brutal na pinatay ng kabilang partido. Randall, hindi tayo pwedeng kumilos ng padalos-dalos. Makinig tayo sa unang elder. Maghihiwalay tayo at makakatakas. Sa ganitong paraan, may mga pagkakataon tayong mabuhay. Kung saan may buhay, may pag-asa, tama. Kinailangan tayo ng napakaraming araw ng pagsusumikap para makapasok dito, at may paraan para makapasok tayo sa pinakadiyos na antas dito. Hinikayat ni Shelby si Randall habang nakikipaglaban siya sa mga kaaway. Kinasusuklaman din niya ang Bloodshed Clan sa bagay na ito, ngunit siya at ang kanyang mga tao ay walang ibang pagpipilian. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, ang buong pamilya Tudor ay malipol. Marahil, sa karamihan, iilan lamang sa kanila ang makakaligtas. Oh my, tingnan mo. Si Kuya. Napuno ng kawalan ng pag-asa ang puso ni Randall, ngunit sa pag-angat niya ng ulo, nakita niyang lumipad si Jack kasama ang ilang tao. Ha! Kuya! Anong kuya? Natigilan si Shelby ng ilang segundo bago siya umikot at tumingin. It's young Master Jack. Oh my God! Nandito na si Master White at ang iba pa, at kahit ang The Saintess Melody ay nandito na. Sana ang ilan sa kanila ay nakapasok na sa Ultimate God level. Kung talagang ginawa nila, magagawa nilang hawakan ang mga bastard na ito para makatakas tayo. Bulalas niya, nanginginig ang tono niya. Si Randall naman ay confident. Likas na talented si Kuya Jack sa martial arts. Kung naging maayos ang lahat, siguradong nakapasok na siya sa Ultimate God level. At saka, napakalakas ng kanyang combat powers, kahit na hindi siya nakapasok sa first grade Ultimate God level, mapipigilan pa rin niya ang dalawang bastard na iyon. Pagkatapos ay magsanib puwersa tayo, humanap ng tamang timing ng partido. Sa halip, tayo na ang makakapatay. Matapos makinig sa pagsusuri ni Randall, si Shelby at ilang matatanda ay napuno muli ng pag-asa, nagliwanag ang kanilang mga mata at ang kanilang espiritu ay napataas. Tama si Randall. Hanggat may makakapigil sa dalawang bastard na iyon, mas madali para sa kanila na manalo sa labanang ito. Haha, salamat sa Diyos, Master Tudor, sa wakas ay natagpuan ka na namin. Si Nash at Jack ay lumipad at huminto sa harap ni Shelby, samantalang sina Kenneth, Titus, at ilang iba pang mga White ay lumipad upang tulungan ang mga Tudor sa labanan. Master White, napakagandang makita ka. Siguro kung sino man sa inyo ang nakapasok na sa first grade Ultimate God level. Ang kabilang partido ay may dalawang first grade Ultimate God level fighters, napakahirap para sa ating naharapin. Wala ni isa sa atin dito ang nakalusot sa Ultimate God realm. Sigh. Hindi namin mahanap ang martial technique, at sa isang pagkakataon na sa wakas ay natagpuan namin ito ay binabantayan ng mga Ultimate God level fighter na iyon. Wala tayong lakas ng loob na labanan sila para agawin ang martial technique. Tanong ni Shelby. Siya ay walang magawa at balisa sa parehong oras, sa takot na kahit na dumating si Jack at ang iba pa ay hindi pa rin sila makakatulong sa sitwasyon. Kabanata 1789. Haha, wait and see. Gayunpaman, si Nash ay mukhang ganap na kalmado, walang pakialam. Sa halip, tumawa siya at itinuro ang larangan ng digmaan at sinabing casual. Agad namang lumingon si Shelby at tumingin. Nagulat siya sa nangyari sa harapan niya, pati na rin ang iba pang miyembro ng pamilya Tudor. Ang dalawang first grade Ultimate God level fighters ay pinatay ni Kenneth at Titus sa loob ng ilang minuto, hindi man lang nila may pagtanggol sina Kenneth at Titus. Holy moly, saang level na sila ngayon? Hindi man ito first grade, tama. Kulay ginto ang kanilang chi energy. At mas siksik at mas mayaman ito kaysa sa chi energy ng kabilang partido. Napabuntong hininga si Shelby sa eksena, at tumingin siya kay Jack ng may pag-asang tingin. Bukod dito, si Titus, Alejandro at iba pa ay napakalakas at makapangyarihan din. Halatang Ultimate God level fighters sila. Noon lang ngumiti si Jack at sumagot, lahat sila ay nasa ikatlong baitang Ultimate God level.
Si Melody ay nasa ikalawang baitang at ako ay isang pang-apat na baitang Ultimate God level fighter. Ano, nasa 4th grade Ultimate God level ka na? Agad na tumaas ang boses ni Shelby sa soprano vocal range, sa kabuoang pagkabigla at pananibik ay tumaas sa kanya na parang tubig. Desperado silang naghahanap ng paraan para makalusot sa sukdulang antas ng Diyos sa mga araw na ito ngunit walang resulta. Gayunpaman, nakapasok na si Jack sa pang-apat na baitang Ultimate God level. Mas lumawak pa ngayon ang agwat sa pagitan nila. Paano ito posible? Gaano katagal na ang nakalipas mula nang makapasok ka sa lugar na ito? Sa lahat ng oras na ito ay nagsasaka ka ba? Pero imposible, di ba? Kahit na nagsasaka ka, imposibleng maabot mo ang ikaapat na baitang sa ganoong kaikling panahon. Kumunat ang noo ni Randall. Pagkatapos mag-isip muli, sinabi niya sa nagulat na tono, nakuha ba ninyo ang ilang uri ng kayamanan o martial technique na nagbibigay daan sa inyo na mabilis na mapahusay ang inyong martial level? A treasure like? Probably, what 1,000 years old miracle water? Haha, walang ganoon. At walang ganoong kalakas na kayamanan. Hindi alam ni Nash kung maiiyak o matatawa sa hula ni Randall. Mabilis kaming nakalusot dahil naging 3rd grade intermediate alchemist si Jack. Talagang talented siya sa alchemy. Masasabi kong master, paliwanag niya. Talaga, gaano kalakas iyan? Kung umiinom ka ng 3rd grade intermediate level na pill, dapat ma-improve mo rin ang iyong martial level ng kaunti, tama? Hanggat may oras, tiyak na mapapabuti mo muli ang iyong martial level sa maikling panahon. Bumaha ang inggit sa mga mata ni Shelby matapos marinig ang paliwanag ni Nash. Sa pagkakataong ito, pinitik ni Jack ang kanyang palad at naglabas ng 2 librong naglalaman ng martial techniques, at sa kanya ito iniabot kina Shelby at Randall. Nakuha namin ang mga martial technique na ito pagkatapos naming patayin ang ilang mga disipulo ng Bloodshed Clan. Hey! Maraming mga diskarte sa loob, at ang mga diskarteng ito ay nakatulong ng malaki. Kunin ito at makuha ito. Subukang makapasok sa Ultimate God level sa lalong madaling panahon. Ako, Young Master Jack, ito ay masyadong mahalaga. Hindi namin ito kakayanin. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata nang magsalita si Shelby sa nanginginig na boses. Na, ayos lang. Magkaibigan tayo. Kunin mo na lang. Masiglang tumawa si Jack bilang ganti. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga Tudor ang kasalukuyang sitwasyon nila mula ulo hanggang paa. Sundin lang ninyo ang sinabi ko, dumiretso kayo sa tuktok ng bundok na iyon, ang malaking grupo namin ay maghihintay sa inyo doon. Ang mga tao ng Supreme Clarity Sect at ang Divine King Sect ay nalampasan na rin. Pagkatapos ninyong dumating, mangyaring samantalahin ang pagkakataong makapasok sa 1st grade Ultimate God level. Kung maaari nating dagdagan ang bilang ng mga Ultimate God level na manlalaban, ito ay magiging kapaki-pakinabang sa lalong madaling panahon, maaari tayong magkaroon ng digmaan. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1790. Kung gayon pagkatapos ay nagpapasalamat ako sa iyo, Young Master Jack. Tumango si Shelby. Alam niya ang bigat ng sitwasyon, masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng 1st grade Ultimate God level at ang peak ng totoong God level. Ang dalawa ay mukhang may ganoong kalaking pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga antas ng paglilinang, ngunit mayroong isang napakalaking agwat sa mga tuntunin ng lakas ng pakikipaglaban. Pagkatapos ng lahat, ang chi ng isang tao na nasa 1st grade Ultimate God level ay hindi katulad ng dati, dahil ito ay sobrang dalisay at naglalaman ng kulay ng ginto. Ang explosive power ng ganoong uri ng chi ay hindi matutumbasan ng explosive power ng chi sa rurok ng tunay na antas ng Diyos. Napakaraming tao dito. My God! Natapos na ang laban. Hindi ko akalain na mamamatay ang mga tao natin. Ngunit sa sandaling ito, dumating ang isang grupo ng mga disipulo mula sa Bloodshed Clan. 4 o 500 sa kanila, at 10 sa kanila na nasa pinakamataas na antas ng Diyos. Mayroon ding mga nasa ikalawang baitang o ikatlong baitang, at ang pinuno ay talagang isang 5th grade Ultimate God level fighter. Si Kenneth at ang iba pa, natapos ng mangolekta ng mga samsam sa digmaan, ay agad na lumapit kay Jack at sa iba pa. Lahat sila ay tumingin sa harap na may seryosong ekspresyon. Marami sila, mukhang may iilan na nakapasok na sa Ultimate God level. Kung hindi, hindi sana namatay ang dalawa sa ating 1st grade Ultimate God level na disipulo. Isang batang babae na nasa pangalawang baitang Ultimate God level ang nahiya nang makita niya ang sitwasyon. Nagmamadali silang lumapit nang marinig nila ang mga tunog ng labanan na nagmumula sa site. Gayunpaman, masyadong maagang natapos ang mga ingay ng labanan.
Naisip pa nga nila na maaaring ang mga disipulo ng Bloodshed Clan ang mabilis na natapos ang labanan na nakakuha ng tagumpay. Hindi nila akalain na ang mga nagwagi ay ang mga nagmula sa abandonadong mundo. Ang mga taong ito ay talagang nakapatay ng maraming disipulo mula sa Bloodshed Clan. Hehe, no need to think too much about it. Patayin silang lahat at maghiganti para sa ating mga kapatid. Ang disipulo na isang pang-5 baitang ultimate god level fighter ay isang nasa katanghaliang gulang na babae. Matapos niyang makita ang mga bangkay sa lupa, ngumiti lang siya ng malamig at itinutok ang kanyang espada. Kalmado pa rin ang ekspresyon ni Jack nang makita ang mga bagong dating. Hindi man lang niya itinuring na banta ang mga ito. Sa halip, lumingon siya kina Randall at Shelby. Master Tudor, dalhin mo na ang mga miyembro ng Tudor family at umalis ka na muna. Masyado ka ng marami ang naiwan dito, sa halip ay makakasama ito. Kung lalaban tayo, walang saysay na sakripisyo. Sapat na tayong 7. Hintayin mo na lang kami dyan gaya ng sinabi namin. Sige, maraming salamat. Mag-ingat kayong lahat. Ang Bloodshed Clan ay hindi madaling harapin. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga mandirigma ang mayroon sila? Alam ni Shelby na hindi gaanong makakatulong ang kanyang mga tao kung mananatili sila. Para sa kanila, kailangan nilang pahintulutan ang mga nasa rurok ng tunay na antas ng Diyos na makapasok sa pinakamataas na antas ng Diyos sa unang baitang. Kailangan din nila ang mga nasa advanced na yugto ng tunay na antas ng Diyos upang makapasok sa unang antas ng pinakamataas na antas ng Diyos sa lalong madaling panahon. Sa ganoong paraan, kung sila ay tunay na sumabak sa isa pang labanan, ang agwat sa pagitan nila at ng kanilang mga kaaway ay hindi magiging masyadong halata. Mag-ingat, kuya. Aalis muna kami. Huwag kang mag-alala. Tatandaan namin ang iyong mga salita at makarating doon sa lalong madaling panahon. At gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa lalong madaling panahon. Napatingin si Randall kay Jack at pinaalis ang mga tao. Aalis ka agad. Galit na galit ang isang lalaki na isang pangalawang baitang ultimate god level fighter nang makita niyang napakaraming tao ang tumalikod para lumipad. Naglaslas siya ng isang tipak ng chi pasulong. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay ni Jack nang makita niya ito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at nagpadala ng isang maliit na tipak ng chi na lumilipad din, na madaling makuha ang pag-atake ng kabilang partido. Si Asterisk T. Talaga bang may napakalakas na tao sa kanila? Agad na naging seryoso ang lalaki na isang second-grade ultimate god level fighter nang makita niya ito, nagdilim ang kanyang ekspresyon. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.